Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Birthday week ngayon ni Brad Jeff Eliscopides, baby girl. Happy birthday, Brad Jeff. Happy birthday, Pastor. Good morning, Ted. Good morning, chat. Talking about birthday. Birthday naman ang kaibigan ko si Alan Reyes. Ayan, asawa ni Dayan. Ted, sa Friday, magkita-kita tayo on air. I-treat kita on air. On air. Oh, wag kang mag-alala. Sa Friday, kakantahan ka namin, Pastor Jeff. Friday ay On 23. air daw. Kasi siya ay uupo malamang kay Ma'am Thursday Cheryl. pala. Ano? Oo. Friday kasi 23. Tama yung 23 Friday 24 ay is Sabado. Friday, ay Sabado. Sabadong 25 24. ang Sunday. Sunday. 26 kasi birthday nung aking ate Tere. Ba, kaya naman pala kabisadong-kabisado mo na. Oo. Sorry. Thursday pala mo ko kakantahan dyan. Oo. Kalimutan yung Thursday. birthday. Gusto mo ngayon palang, Pastor, kantahan ka na namin. Wag na. Anyway, sa bawat bagong taon sa ating buhay, and definitely po bagong chance. Oh, actually, Yan, hindi another bagong taon. chance. Every day. Another Kapag chance. nagigising pa tayo, pa-thank you Lord talaga dapat. Di ba, Pastor? Sige Brad, para Yes. magkaroon tayo ng guidance ngayong linggong ito sa dami na naman po ng ating haharapin na isyong pambayan at problemang personal. Yes, Brad, Ted, tama ka. No? Marami tayong mga kinakalaban at mga, alam mo yon, mga bagay na challenges sa buhay. Pero alam niyo po, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Yan tayo may laban. Ngayong linggo po na to, tunghayan natin yung buhay ni Haring David. Maganda kasi kwento na tong si King David dahil lahat tayo makakarelate. Tulad nitong simula, dito po sa mundo ngayon na lahat tayo na-judge by appearance. Alam niyo yon? Sa social media following natin, dapat curated, dapat laging may mga filters, kasi dapat ginajudge ka ng tao based on your appearance, brand ng clothes na sinusuot, job title, itsura mo. Okay? Kung si God kaya nag-interview sa iyo ngayon, pasado kaya tayo? We live in a world na performance-driven culture, ika nga. Kailangan magmukhang okay kahit hindi. Kailangan impressive kahit pagod na. Kaya po, deep inside, nag-struggle tayo. Paano kung makita nila yung totoo? Kaya marami tayong mga front of facade na tinatawag. Pero alam niyo po, ang Diyos tumitingin sa puso. There was a story in the Bible, si Samuel na utusan po ng Diyos dahil ni-reject na niya si King Saul. Sabi niya, papalitan ko yung hari na yan dahil dinisobey ako paragi. Meron akong papupuntahan sa yung bahay ni Jesse. Puntahan mo dahil isa sa anak niya, i-anoint ko the next king. Pinarada po nung Jesse yung 7 anak niya. Matitipuno, makikisig, gwapo, matangkad. Lahat rejected. Okay? Kaya sabi ni Saul, wala ka namang ibang anak? May isa pa pero paslit. Nagpapastol nga dun sa gubat. Hindi yun pang king material. Sabi ni Samuel, patawag mo. And then, pinatawag si David, bata, shepherd, pastol po siya, walang credential, wala ka sa first 5 na lineup, nasa field, nag-alagang tupa. Ang sabi ng Diyos sa unang Samuel 16:7, pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas, nakaanyuan, ngunit ako'y tumitingin sa puso. Wow! Very short lang po. God rejects surface level judgment. Sabi po, tumitingin daw ang Diyos hindi sa panglabas na kaanyuan. Tayo, we judge by looks, by accent, by background, by status, right? By mistakes. Ay, dati palang addict yan. Ay, dati palang ganito yan. Ay, dati pala. Hindi po ang Diyos tumitingin sa puso. Hindi natin binibigyan ng chance yung ibang tao. Minamaliit natin minsan sa sarili natin. Pero God says, hindi ko hinuhusgahan based on external. Pangalawa, God examines the heart, not the resume. The Lord looks at the heart. Ano ba yung intention ng puso mo? Hindi lang aksyon ang tinitingnan ng Diyos, bakit mo ginawa yon? Maaaring nagdo-donate ng milyon ng isang politiko, bilyon naman pala yung ninakaw sa kaban ng bayan. Driven lang pala by guilt. Maaaring mabait ka pero may gusto ka lang makuha sa isang tao. Nung hindi mo nakuha, masama ka na ulit. So be careful. The Lord really looks at the heart. Pride ba motive niyan? Insecurity ba? Or just pleasing God? And lastly, God uses hidden people for public purposes. David was unknown, unseen, overlooked, pero po training ground lang pala yung pagpapastol niya. Training ground lang pala yung lonely nights niya. Sumusulat siya ng mga psalm na ini-enjoy natin ngayon.
So he battled with lions, eventually he battled with the spiritual realm. Kaya po, before the palace, there's a pasture. Before the crown, there is a character building. Kaya ikaw na nanahimik ngayon, ikaw na parang feeling mo, wala akong mararating, nandyan ang Diyos, don't despise your season. God is shaping your heart. Spend 10 minutes a day, ask mo, Lord, check mo naman yung puso ko, ano ba yung mali? Check mo, Lord, yung intention ko. Bago ka may gawin, Lord, check mo yung puso ko. Ano ba talaga intention at motibo ng gagawin ko na to? Unang Samuel 16:7. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko ay ang puso ng tao. Tayo manalangin, Panginoon, at the end of the day, it's the heart that matters. Yung motibo, Lord God. Kaya Lord, may mga intensyon yung iba na akala maayos, pero ang gusto lang pala makasariling kapakanan din ang intensyon. Lord, tulungan mo kami nang magkaroon ng discernment. Ano ba talaga ang motibo ng aming mga ginagawa? Ano ba yung motibo bakit namin to sasabihin? Ano ba yung heart namin towards dito sa sitwasyon na to? Bakit kami nag-post ng ganito? Talaga bang gusto namin pakitang blessed lang kami? O meron tao kaming gustong mainggit sa amin? Lord, tulungan mo kami maging sensitive in everything that we do whenever we open our mouth, because the abundance of the heart, the mouth speaks. Lumalabas, Lord, sa bibig ko ano yung abundance sa puso namin. Tulungan mo kami to see our heart. In Jesus' name. Amen. Lord, salamat po muli sa araw na ito. Muli kami dumudulog sa inyo. Higit sa lahat po muna para po kay Brad sa kanya pong buong linggo na pagmimisyon sa aming programa. At salamat po muli sa napakagandang aral po na aming napakinggan today. Bless niyo po ang lahat ng aming mga Happy Anonymous. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat na marami. Brad Ted. Opo, dedicated yan sa ating mga Happy Anonymous. Yes. Ang galing mo, Brad Ted. Talking about heart. Yang Happy Anonymous natin for many years, napakabusilak po ng puso nyo. Alam ko ayaw nyo ma-honor kayo dahil gusto nyo nga hindi kayo Anonymous. makilala, pero Diyos po nakakaalam kung gaano kaganda ng mga puso nyo. Wala kayong sawang tumutulong. Maraming salamat. Salamat na marami. Praise God. Opo. Kasi nga, para lang ma-identify specifically. Pero actually, kahit hindi mo nabanggitin pero para lang ma-acknowledge po na napunta nga kanino yung kanila pong pinaghihirapan. Amen? Sige. Amen. So Brad, muli, we'll catch you tomorrow. And well, sa amin naman, basta importante lang, nandito ka sa amin lagi. Sapat ng pa-birthday mo sa amin yun. Walang problema, Brad Ted. Yung mga Okay, ganyan. Brad, we'll catch you tomorrow. Again, Alan Reyes, maraming salamat for tuning in. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!